Nako, eto na po mga kaubayan. Pangalawang araw pa lang, palpak agad. Ayan mga karibin natin, SP Cayetano, pinagulong ang abogado ni Romualdez. Defense, sinupalpal ang mga aso ni Marcos. Ayan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, nako eto po mga kaubayan, oh. Ha? Yan po si Auntie Claire mga kaubayan, gustong ipa-deport ang mga nambastos sa kanya sa Canada. Pero ipapaubayan niya na lang daw ito sa DFA. Ayan mga karubyo natin. Ano po ang masasabi niyo dyan, ha? Ay grabe naman. Ito lang ang masasabi ko dito kay Auntie Claire mga kababayan. Kung papauwiin niya yung mga tinawag siyang pangit, tinawag siyang, ano bang tawag sa kanya? Pangit yata yun, di ba? O, totoo namang pangit eh. Kung ipapadeport niya yun mga kababayan, no? Eh sino po ang magpapakain sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas? Sige nga. Kaya mo bang bayaran? Auntie Claire, hindi ka ba nahihiya? Di ba? Yung ipinaswesweldo sa'yo, galing po sa mga OFW. Diba? Hindi ka nahihiya, Auntie Claire. Diba? Tapos ipapadeport mo sila dito sa Pilipinas, aray ko po. Parang sumusobra ka naman, ayata, Auntie Claire. Pero eto pong naging komento ng ating mga kabayan. At saka mga karibin natin, no, napakabalat sibuyas mo naman kung ganyan ka. Diba? Maganda ka lang. Diba? Maganda ka lang kapag ikaw ang nanglalait, di ba? Okay lang sa'yo kapag ikaw ang nanglalait, ikaw ang naninira ng mga tao, di ba? Ikaw ang nagsisinungaling, di ba? Okay lang sa'yo yan. Pero pag taong bayan na, binanatang ka na ng taong bayan sa sobra mong pagkasinungaling, ayan, ipapadeport mo sila. Sige, subukan mo, ipadeport yan. Kung sino magpakain sa mga pamilya niyan dito, di ba? Kaya nga sila lumabas ng bansa, nagtrabaho sa ibang bansa dahil hindi na kayang papagtrabahuin pa. Diba? Kasi kulang ng trabaho dito sa Pilipinas. Bukod sa kulang na, maliit pa ang sweldo. Diba mga kabayan? Ito po ang naging komento natin mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Lance, Picon Yarn, guilt, papadeport ang puta, freedom nila tumira doon, best. Ayan mga kabayan. Sabi pa po dito ni Lani, Auntie Claire, never cease to amaze me. Ayan mga kabayan. Wow, action na action. Tinamaan ng sobra kasi totoo. Sabi po ni Veru. Ayan. Sabi naman po ni Pincora, let's go. Zero remittance. Ayan mga kababayan. Sige nga kayo po mga kababayan nating OFW. Try ninyo, di ba? Na wag kayong mag-remit muna para naman na malaman ni Claire kung i-boycott nyo si Claire Castro, wag kayong mag-remit, di ba? For example lang, di ba? Ay nako. Ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre eto mga karibin natin, pasadahan din po natin ito. May namataan po sa Senado. Isa pong anti-Duterte vlogger ito eh. Sino ba ito? Si Lovely Granada. Walang ng Joy, Lovely na eh. No? Si Lovely mga kabayan namataan sa Senado. Ano kayang ginagawa niya doon sa impeachment trial? Ito, tingnan niyo po mga kabayan. Ayan ang bilis ng lakad. Walang may pumansin. Ayan Walang may pumansin kay Lovely Granada. Baka hindi nila kilala si Lovely Granada mga kababayan. Diba? Yan po. Ano kayang ginagawa niyan dyan sa Senado mga kababayan? Hindi naman siya kasali dyan sa impeachment ni BP Sara. Bigla tayong napaisip baka gawin itong witness, testigo. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, bakit walang sumalubong kay Babalu? Aray ko po, Sabi pa po dito, ito yung kulang sa buwan na pinanganak, anong gagawin niya dyan? Makikipagdebate kay BP. Hoy, Lovely, akyat ka sa
makikisame. Ayan, makikipagbibati kay BP. Hindi naman siya invited yata dyan mga kababayan. Well, anyway, gusto ko lang pong i-share mga kababayan kasi naku-curious lang tayo kung anong ginagawa ng isang anti-Duterte vlogger dyan po sa Senado. Okay? At eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. O, eto po, pati si Meta mga kababayan ay sinali na nila sa impeachment ni BP Sara. Ayon po kasi dito sa balita mga karibin natin, ayan no. O, itong taong ito, sino ba ito? Ha? Teka lang, hanapin natin yung pangalan. O. Ito po si Agent John Mark Kalilong. Ayan mga kabayan na mula sa Meta. Sabi po dito, screenshot ng liham mula sa Meta inilatag ng prosecution bilang ebidensya laban kay BP Sara. Aray ko po, bakit naman screenshot lang sir? Talagang bang mula yan kay Meta? Ha? Kasi kung formal po formal pong ano yan eh. Diba? Ang Meta po ay formal na institusyon yan eh, di ba? Kung ako ang Meta, magpapadala po ako ng email sa iyo. Hindi mo kailangan ng ganyan, screenshot. We need, no? Kailangan po natin ng authenticated, di ba? Na mga pictures, mga kababayan, di ba? Na mga photocopy. Hindi po pwede yan yung photocopy lang na hindi authenticated, baka mamaya gawa-gawa nyo lang yan, di ba? At saka galing pa kay Meta, mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi ni John Mera, pati si Meta nadamay pa sa pag pinaggagawa ng mga hunghang na Congress. Ayan Ops, tatanungin ko si Meta, sabi po ni Liwanara, kung talagang siya mismo nagpadala ng liham sa NBI, ayan mga kababayan, sabi po ni Los Mebinda, sa akin hindi uubra yun as evidence unless it is duly certified by the institution represented by its authorized officer. Ayan, correct. Palapakan po natin. Anong liham yan? Kung nag-request kayo, dapat may email. Ayan, may email yan mga galing kay Meta. Yun dapat ang pinakita. Yan yung sinasabi natin kanina mga kababayan, no? Na kailangan may email kayo, ipakita nyo dyan. Hindi yung ganyan na screenshot lang. Diba? Maraming pwedeng gumawa niyan eh. Mga kababayan na screenshot. Lalo na ngayon, AI na mga banatan dito eh. Diba? Kung yun ngang video ni Saldi ko, ayaw niyong maniwala. Video nga yun eh. Ito pa kayang screenshot lang mga kababayan. Diba? Doon nga sa deliveries ng mga mali-maleta, ayaw niyong maniwala. Eto, naniniwala kayo sa screenshot lang. Mga honorables. Mga honorables, mag-isip naman kayo. Diba? Kung doon nga may video pa, yung mga 18 Marines na pinapakita, ayaw niyong maniwala. Dito sa screenshot, naniniwala kayo. Aray ko po. Ito, last po natin pag-uusapan mga kabayan. Ito po. Sabi po dito ni Atty. Rowena Guanzon. Si Atty. Rowena Guanzon. Sabi po dito, sabi ng isang witness, tingnan daw muna niya notes niya bago sumunod. Scripted kasi. Kung alam mo talaga sinasabi mo kahit nakapikit ay kaya mong sagutin lahat ng tanong. Correct? Palakpakan po natin. Ayan ang sinasabi natin. Nagsisimula na sila na magbasa ng kanilang mga script mga kababayan. No? Pangalawang araw pa lang to pero bistado na ang galawan nila. Scripted tulad po naman nangyayari sa House of Representatives. Hindi na po yan House of Representatives. Naku po yan po ay Senado na. Hindi uubra yung mga script nyo dyan mga kababayan. Anyway, ano pong masasabi nyo dyan? Just comment down below. At eto na po mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok. And then may emphasize na 30 seconds, 2 minute, 1 minute. Pinapanood mo na yung buo. And then saka papanoorin yung maikli na ine-emphasize para walang prejudgment. Kasi correct. pag nauna yung portions na maliliit and then saka mo lang sasabihin later on, eto pala context nito. Part 2 tayo ng day 2 ng impeachment ni Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. Unang witness ng prosecution. Pero bago yan, isang like. Dash.
Roman numeral 4-7 for the prosecution, Your Honor, please. Noted. Eto na. Your Honor, may I manifest for Bloodbath the na ito. record that this is not a certified true copy? Oh, Certified Noted. true Your Honor, copy. can I respond to that, Your Honor, please? This is an electronic copy. The rules on electronic evidence says a printed version of electronic copy is an original. Your Honor, please. Your Honor, Counsel for the prosecutor, counsel for respondent did not object. He just simply made an observation regarding the document. So you may proceed as soon as we're Ang OA kasi ng mga taga-prosecution, lahat na lang. O, puntos, para dito kay defense. O sabihin nyo bias ako, bahala kayo. document is proper returned to the witness. Thank you so much, Your Honor, please. Bias no? What relation? Nagpipresent na yung defense of prosecution. Ang binigyan ng puntos yung defense. Grabe ka naman. PH. Pitch update. Yung sinasabi ko sa inyo eh. Oh. Mr. Witness, are we ready? Witness Pwede na. Ito si Mr. Witness. What relation, if any, does this document have with the printout of the screenshot that you mentioned? This is the copy of the printout that was submitted to the Committee on Justice, sir. Ito yung photocopy mga Okay. kaubayan. Your Honor, please, may I proceed with the next question, please? Next question. Question, Next Mr. na. Witness, how faithful, if at all, is this printout from the actual screenshots? The Screenshot. printout accurately reflects the screenshot, sir. And how do you know now that this printout accurately reflects the screenshot? I compared the printout with the screenshot and with the Kinupirma, web page of my kinupirma. preservation and found that the contents are identical, sir. Thank you so much. Now, Mr. Witness, ano ba ang nangyari kung meron man? At kung alam mo, after you made, excuse me, after you made the preservation to request to Meta in relation to the investigation we did on the Vice President. Request pala. Meta acknowledge our preservation request, sir. Okay. Your Honor, please, the exhibits as they come, as they are identified by the witness, are also simultaneously being presented on the screen, Your Honor, please. Okay. You said that Grabe no mga kaubayan. Pati Meta talagang ginagamit ni Baka masabon kayo ni Mark Zuckerberg niyan ha mga kaubayan. Yari kayo dyan. Meta acknowledged the preservation request, correct? Yes, sir. Now, yung tanong ay ano bang pruweba mo? Kung meron man, that's in fact, Meta acknowledged the request. I have a screenshot of the acknowledgement of Meta email acknowledgement. Now, who took the screenshot? I did, sir, and I used my laptop. What did you do with the screenshot kung meron man? Sinave ko muna po yung electronic copy ng screenshot sa laptop ko and printed it. Where is this printout of the screenshot? Sinabit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives. Now, kung yung printout ng screenshot ipapakita sa'yo, will you be able to identify the same? Yes, sir. Now, we are now in the process of showing you yung isang printout ng isang screenshots ng isang tugon o reply ng Meta, Your Honor, that is previously marked as Exhibit P-Roman numeral 4-8 for the prosecution. Acknowledgement lang yan na preserve nila yung video ni Harry Roque. Yung video ni Harry Roque, hindi ebidensya para patunayan na talagang may ginawang krimen si BP Sara. Ilabas nyo dyan yung hinar ni BP Sara para gurgurin si Marcos Jr. Tapos ang usapan natin dito. Yung pinapakita nyo na yung mga walang kwentang dokumento yan. Di ba? Anong pagpipreserve? Nasa internet pa nga yung video para anong preserve? Kahit ako mabibigyan ko kayo ng kopya niyan. Pambihira. Your Honor, may I have time to peruse? kindly show the document to one of the counsels for the respondent. Your Honor, we note that the Exhibit P-I-IU-8 is not an original or certified true copy, and we object to the introduction of this and the identification of this.
What does counsel for the prosecution say? Again, I reiterate, if it is a printout of an electronic document, the rules are clear, that is an original, Your Honor. Your Honor, if you look at it, there's on the bottom left-hand portion, there is a mark, certified true copy. This certified true copy would not have appeared in any correspondence with noreply@records.facebook.com. So it is not a printout. It's not an original. Would not reflect what accurately was printed out or appeared on the screen. 2 What points, does counsel for the prosecutor say? 2 points, Your Honor, please. Settled now, 2019, assuming that the counsel is correct. Photocopy now is considered as an original, Your Honor, please. And number 2, Your Honor, please. With all due respect, presentation of evidence, objection to the admissibility of object and documentary evidence happens when the documents are formally offered in evidence. We are just in the process, Your Honor, please, of presenting this evidence. So therefore, the defense may object thereto when we formally offer the exhibits, Your Honor, please, and that's not happening yet. Your Honor, As a last point, counsel for respondent, Thank you, Your before the Honor. chair makes a ruling. Your Honor, true that photocopies are now considered originals. However, the photocopy must be an accurate and exact reproduction of that original or that printout. This, Your Honor, may I read it for the record? In the bottom left-hand copy, it says certified true copy, NBI-cybercrime, signed Safira T, date 4/10/26. Is counsel for the prosecution telling us now that this marking came from Meta, the email of Meta, of Facebook? Again, if Kindly respond, counsel, before the chair makes a ruling. I'm interested to hear your response as well. I'm so sorry. Could you repeat the question, please? It was rhetorical, Your Honor. He need not answer. Bingi pala to eh. He was basically questioning the fact that if it indeed came from Meta and is a computer printout, why the need for someone to certify it as a true Correct. copy? I do recall, Your Honor, please, that was submitted to the Committee on Justice. Along the way, there was a need to certify that, Your Honor, please. But be that as it may, Teka lang. Yun. Anong galing? Mas Galing malaki sa ang ano eh, dahilan, mas DOJ. tumindi ang dahilan ng taga-defense para talagang hanapin yung certified true copy ng mga dokumento na yan. Pinanggalingan pala, Injustice Committee. Oh, Injustice O, 1 point Committee. ulit para sa defense. Yari na. Paghihirang niya, 2 points siya defense dito ha. a certification of a printout of an electronic document is not even necessary, Your Honor, please. The objection of the counsel for respondent is overruled. With the counsel may proceed. Thank you so much, He Your Honor, may please. raise his objection at the proper time when formal offer is made of documentary evidence, and any correction may be made thereafter, or rather before that, by the counsel for the prosecutors. All right. Please proceed. Thank you so much. Mr. Witness, you mentioned that Meta, you said, acknowledged the preservation requests. Sorry, Your Honor, please. I recall the last question. I have to proceed to presentation of the documents. Now, Mr. Witness, if this printout of the screenshot of Meta's reply is shown to you, will you be able to identify the same? Yes, sir. Now, what relation, if any, does that document have with the printout that you mentioned earlier? This is the printout that I submitted, sir. Now, Mr. Witness, Your Honor, please, again, as previously manifested, the documents identified by the witness has been previously marked as Exhibit P-4-8 for the prosecution. Okay, how faithful, if at all, is this printout from the actual screenshot? The printout accurately reflects the screenshot, sir. And how do you know that this printout accurately reflects the screenshot? I compared the screenshot with the printout and the email confirmation of Meta and found that the contents are identical, sir. Okay, now, Mr.
So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol dyan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.